nakita sa camera yung ginawa mo kanina, nagkakamali ka. Mabuti nga naagapan ko si Elle. Dahil kung hindi, at na-ere yun, nako, siguro babatuhin ka ng kamatis paglabas mo dito sa bahay. Alam ko, wala akong karapatan sabihin sa inyo kung paano niyo papalakihin si Ninyo. Pero madam, simula ko kasi nung nandito siya, ang laki naman ng pinagbago na ugali niya. Ano ibig mong sabihin? Kung sinasabi mo na tinuturoan namin si Ninyo ng masama, hindi yun totoo. Baka hindi mo lang natanggap yung sinasabi niya, ha? Pero hindi nagsisinungaling ang bata. Siguro masakit lang talaga marinig ang katotohanan. Oh, Dave. Abay, huwag ka magpupuyat, anak. Hindi pa nakakabawi ang katawan mo. You have to get all the rest that you can. Paano ako makapagpahinga? Kung hindi naman ako matahimik, paano ako matatahimik kung yung dalawang pinakamamahal ko sa buhay na sa bahay pa na yan? Anak, hindi naman siguro maaano si Ninyo. Nandun si Helen at alam niya kung anong pinasok niya. Pero kailangan makuha natin si Ninyo. Habang tumatagal, nagbabago ugali niya. Naging katulad niya ugali ni Gwyneth. Ayokong lumaki siya doon. Kinausap ko na ang mga abogado. And right now, they're on the upper hand. Alam ko yun. Kaya nga ako pumapayag sa lahat ng gusto ni Gwyneth eh. Kahit isang beses na sa isang linggo, makasama ko si Ninyo. Parang hindi naman lahat ng oras kasama nila yung bata. Ano pa mapulot niya? Hindi naman maaano ang bata. Ang importante, alam mo lahat ang priorities mo. At nakatuon ka sa main concern tungkol sa anak mo. Yun lang. Mabuti nga wala na si Bianca. Wala ka ng sakit ng ulo. I lost everything. Wala nang natira sa akin. Bakit? Bakit? Nandito ka.